Isang dating elite operative ang napilitang magtago sa isang lihim na lugar. Pero paano kung ang mismong shelter niya ang maging pinakamapanganib na bitag? Sa pelikulang Shelter, pinagbibidahan ni Jason Statham, masisilayan natin ang isang high-stakes na laban kung saan bawat anino ay may tinatagong lihim at bawat desisyon ay maaaring maging sanhi ng kamatayan. Kapag hinabol ka ng sarili mong organisasyon, saan ka patatakbo? Alamin natin ang buong kwento, mga pasabog na eksena at ang nakakagulat na ending dito lang sa Only in the Philippines TV. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, share at mag-comment para sa mas marami pang solid na movie recaps. Stay behind me. I need to check something. Wait here. I need to go inside. Get the keys. You mean steal them? I need you to wait here. Ever use a gun? I shot squirrels with my uncle's air rifle. Hold this. One hand there. Get you back against the fence. Hey, that's as far as you go. Put it down. Please. Let's go slow. He's hurt. Can you help him? Nagsimula ang kwento sa isang lighthouse sa isang liblib na isla kung saan mag-isang namumuhay ang isang lalaki na si Michael Mason. Isang araw may dumating na batang babae at ang kanyang tiyuhin sakay ng bangka. Ang batang si Jesse ay mag-isang umakyat sa pintuan ni Mason at nag-iwan ng mga supply para sa kanya. May dala pa siyang regalo. Pinanood siya ni Mason mula sa malayo. Pagkaalis niya, sinuri ni Mason ang mga supply pero iniwan ang regalo. Ang tanging kasama ni Mason ay ang kanyang aso. Ginugugol niya ang mga araw sa paglalaro ng chess ng mag-isa. Nang muling dumating si Jesse para maghatid ng supply, sa halip na iwan lang ito sa pintuan, kumatok siya. Sinabihan siya ni Mason ng, "Huwag ka nang umakyat dito muli." Itinaas ni Jesse ang regalo at sinabing, "Karamihan ng tao magpapasalamat." Sinabi rin niya na linggo-linggo silang nagdadala ng supply ng kanyang tiyuhin, pero hindi man lang siya bumababa para batiin sila. Isinara ni Mason ang pinto. Iniwan ni Jesse ang regalo at umalis. Ngunit sa labas, sumama ang panahon. Sinubukan ni Jesse na makabalik sa kanyang tiyuhin gamit ang maliit niyang bangka. Pero tinumba ng malalakas na alon ang bangka nila pareho. Nakita ni Mason na lumalakas na ang bagyo at tumakbo patungo sa tubig. Sakay ng kanyang bangka ay hinanap si Jesse. Nakapulupot ang paa nito sa isang lambat sa ilalim ng tubig. Sumisid si Mason at hinila siya palabas. Ngunit nalunod na ang kanyang tiyuhin. Inihiga ni Mason si Jesse sa bangka at binigyan ng first aid. Nang magkamalay si Jesse, agad niyang tinanong ang tungkol sa kanyang tiyuhin. Sinabi ni Mason na patay na ito. Natigilan siya at napaiyak. Kinabukasan, tinanggal ni Mason ang benda sa paa ni Jesse. Tinanong niya kung bakit hindi pa ito tumatawag ng iba. May iba pa bang nakakaalam na narito tayo? May takot sa kanyang boses habang sinasabi, "Kailangan mo akong ibalik." Wala siyang ideya kung bakit doon nakatira si Mason gayong matagal nang hindi gumagana ang parola. Sinabi niyang hahanapin siya ng kanyang pamilya. Sumagot si Mason, "Wala ka ng pamilya. Ang tiyuhin mo na lang ang natitira." Paglabas ni Mason, kumuha siya ng kutsilyo sa isang drawer at itinago sa ilalim ng unan. Nang gabing iyon, binangungot si Jesse. Narinig siya ni Mason at pumasok. Tinutukan siya ni Jesse ng kutsilyo. Kalmadong sinabi ni Mason, "Alam kong natatakot ka at nasasaktan." Ipinakita pa niya ang tamang paraan ng paghawak ng kutsilyo. Idiin ang hinlalaki sa hawakan. Sinuri niya ang kanyang sugat at namamaga pa rin. Kinabukasan, binuhat ni Mason si Jesse papunta sa banyo. Unti-unting nakipag-bonding si Jesse sa aso ni Mason. Nang tanungin niya, sinabi ni Mason na magkasama silang nagsilbi ng kanyang tiyuhin sa Royal Marines. Tinanong ni Jesse ang pangalan niya pero hindi siya sumagot. Wala ring pangalan ng aso kaya pinangalanan niya itong Jack. Nagsimula na rin siyang makipaglaro ng chess kay Mason. Nang suriin ni Mason ang paa ni Jesse, napansin niyang ito'y na-impeksyon at hindi sila makakapunta sa ospital. Kaya umalis siya ng isla upang kumuha ng gamot mula sa mainland. Habang wala siya, tiningnan ni Jesse ang mga guhit ni Mason. Napansin niyang itinago pala nito ang kanyang regalo sa isang drawer. Samantala, nakarating si Mason sa lungsod at nagsimulang mangalap ng mga supply. Lumipat ang eksena sa isang pampublikong investigasyon sa Whitehall sa London. May nag-hack sa mga server ng MI6 at nabunyag na nangongolekta ito ng personal na datos ng mga mamamayang Briton upang makabuo ng isang advanced surveillance network na tinatawag na THEA. Ipinagtanggol ng pinuno ng MI6 na si Manafort na mula nang maging online ang THEA, mas marami silang naharang na banta kaysa dati. Ngunit dahil sa paglabag sa personal na datos ng mga mamamayan, kapwa ang punong ministro at si Manafort ay nahaharap sa investigasyon. Ipapabuwag ang THEA. Kailangan ng punong ministro ng isang taong sasaluhin ang sisi upang makaligtas siya.
Inalis niya si Manafort bilang pinuno ng MR06 at lihim na binigyan ng isang aninong posisyon na walang makakaalam. Itinalaga naman bilang pansamantalang pinuno ang kasalukuyang number 2 ng MI6 na si Roberta Frost hanggang sa susunod na halalan. Sa panahong iyon, nahagip ang mukha ni Mason sa isang live stream ng ilang mga dalagita. Nakatanggap ang MI6 ng notifikasyon na naka-flag siya bilang isang high-value target na wanted sa pambobomba ng Embahada ng Britanya sa Algeria. Agad na ipinadala ni Roberta ang pinakamalapit na assault team para tugisin si Mason. Sa isla may dalang mga damit si Mason para kay Jesse. Isinuot niya ang mga ito, medyo maluwag, pero nagustuhan niya. Naupo silang dalawa para maghapunan, ngunit biglang nagsimulang humingal si Jack. Tumayo si Mason at may namata ang bangkang papalapit. Tinanong ni Jesse kung ano ang nangyayari. Sinabihan siya ni Mason na magtago sa banyo. Inutusan niya si Jack na manatili at lumabas siya. Dumating na sa isla ang assault team. May mga patibong si Mason na nakahanda sa paligid. Inactivate niya ang mga ito. May isang sundalong nasilo ng lambat at inihagis sa tubig. Binuksan niya ang mga ilaw sa buong lugar. Sa loob ng bahay, naririnig ni Jesse ang putukan. Isa-isang pinabagsak ni Mason ang mga komando pero may isang nakapasok sa bahay. Inatake ito ni Jack ngunit binaril siya ng komando. Natagpuan nito si Jesse at kinaladkad palabas. Tinapos ni Mason ang natitirang mga sundalo at nakita ang huli na tumatakbo kasama si Jesse. Binaril niya ito at nailigtas si Jesse. Tinanong ni Jesse kung sino ang mga taong iyon. Sinabi ni Mason, "Kailangan mong maghintay dito. Babalik ako agad." Pumasok siya sa bahay at natagpo ang patay na ang kanyang aso. Kumuha siya ng telepono at may tinawagan. "I'm off the reservation with baggage." Isinakay niya si Jesse sa bangka at iniwan ang isla. Nagulat si Roberta, isang tao lang ang umubos sa buong assault team niya. Inactivate niya ang kanyang Tier 1 asset, isang lalaking kilala bilang workman at pinahabol ito kay Mason. Sa Pampang, sugatan at duguan si Mason. Nagtungo sila sa mga bahay. Balak ni Mason pasukin ang isa para magnakaw ng susi ng sasakyan. Iniabot niya kay Jesse ang kanyang baril. Ang tanging karanasan lang ni Jesse sa pagbaril ay ang pag-target ng mga ardilya gamit ang air rifle ng kanyang tiyuhin. Pumasok si Mason sa bahay para maghanap ng susi, ngunit namataan siya ng isang batang lalaki. Dumating ang ama nito at tinutukan siya ng shotgun. Pero lumapit si Jesse mula sa likuran at nagsabing, "Sugatan siya. Pwede ba ninyo siyang tulungan?" Samantala, sa MI6 may lumabas na bagong impormasyon. Hindi pala si Mason ang teroristang bumomba sa embahada. Minanipula ang code ng THEA upang itago ang tunay niyang pagkakakilanlan at i-flag siya bilang terorista. Si Mason ay isa pala sa kanila. Isang operatiba na naitalang napatay sa aksyon 10 taon na ang nakalipas. Wala ring mission log tungkol sa kanya. Bigla nilang na-intercept ang isang 911 call mula sa isang bukid sa Scotland na tumutugma sa description ni na Mason at Jesse. Sa kabilang panig, nakita ni Manafort ang larawan ni Mason sa THEA at halatang nabigla. Inutusan ni Roberta ang kanyang team na dalhin si Michael Mason para sa investigasyon. Ngunit nakontak na ni Manafort ang kanilang asset, ang workman. Sinabi niyang isa na itong Black Kite Operation at siya lamang ang dapat sundin. Ang malinaw na utos, patayin ang target at ang batang babae sa lugar. Sa bukid, tinahi ng lalaki ang sugat ni Mason. Sinabi ni Mason na kakailanganin niya rin ang kanilang sasakyan. Pagkatapos ay nagtanong siya, "Nasaan ang anak mo?" Agad siyang naghinala na may ginawa ang bata. Tumawag ito sa pulis. Paparating na ang mga sasakyan ng pulis sa labas. Nagpadala ang MI6 ng utos sa lokal na pulis na huwag makipag-engage. Pero paglabas ng may-ari ng bahay, agad siyang binaril. Pinagbabaril din ng workman ang mga sasakyan ng pulis. Nakipaglaban si Mason sa mga pulis nang hindi pumapatay. Gumamit siya ng pepper spray at taser. Nadiskubre ni Roberta na nag-offline ang kanilang asset at pinatay ang komunikasyon nito. Mabilis na tumakas si Mason sakay ng kotse ng pulis. Hinabol siya ng workman. Pinangga nito ang kotse ni Mason at pinagbabaril siya. Nakayuko si Jesse sa likod ng upuan. Matapos ang matinding habulan, pumwesto si Mason sa likod ng sasakyan ng workman at sinalpok ito ng malakas hanggang sa tumagilid at tumumba. Nakalayo sila sandali at nagpalit ng sasakyan. Ang sugatang workman ay naglakad sa kalsada, binaril ang isang pulis at ninakaw ang sasakyan ng isang sibilyan. Samantala, tinawagan ni Roberta si Manafort at tinanong siya tungkol kay Michael Mason. Sinabi ni Manafort na ilang taon na ang nakalipas, nagpatakbo sila ng isang lihim at off-the-books na programa ng mga elite operative na tinawag na Black Kites. Isa si Mason sa mga nauna.
Isa siyang henyo, ngunit nang ipadala siya para patayin ang isang dayuhang intelligence officer, hindi niya ito itinuloy. Sa halip, pinatawad niya ang target, pineke ang kanyang ulat at pagkatapos ay nawala. Pinalaan siya ni Manafort. Kailangan mong ibuhos ang lahat ng meron ka laban sa kanya, Roberta. Sumagot si Roberta ng, "Yes sir," at ibinaba ang tawag. Ngunit kalaunan, natuklasan niya ang tunay na kwento. Tinutulungan pala ni Mason ang isang Iranian scientist na tumakas matapos nitong ibigay sa kanila ang lahat ng impormasyon tungkol sa nuclear program ng Iran. Ngunit sa halip na protektahan ng siyentipiko, inutusan si Mason na patayin ito para may deniability. Tumanggi si Mason. Samantala, pinapanood ni Manafort si Roberta sa pamamagitan ng CCTV camera. Sina Jesse at Mason ay maingat na gumagalaw sa mga kalsada, iniiwasan ang bawat camera, ngunit nahagip pa rin sila ng isang car camera. Agad na binura ni Manafort ang kanilang larawan sa mga talaan ng Thea at ipinadala ang lokasyon nila sa Workman. Nakarating sina Jesse at Mason sa isang simbahan kung saan nakilala nila ang isang lalaking nagngangalang Arthur. Tiningnan ni Arthur si Jesse at agad na naunawaan na siya ang tinutukoy na baggage. Nagtungo silang tatlo sa bahay ni Arthur. Pinapunta ni Mason si Jesse sa kabilang silid upang makausap niya si Arthur nang sila lang. Sinabi ni Mason, "Kailangan ko ng paraan para mailabas siya. Bata lang siya na napunta sa maling lugar sa maling oras." Samantala, napansin ni Jesse ang ilang mga gamot na nakakalat sa paligid. Nabunyag na si Arthur ang tumulong sa pagbuo ng Thea bago siya umalis sa ahensya. Siya rin ang naglibing kay Mason. Binago niya ang pagkakakilanlan nito upang magmukhang isang manggagawa sa oil rig. Ngunit may nagpalit sa profile ni Mason at ginawa siyang isang high-value terrorist na may interagency kill order. Napagtanto ni Mason na si Manafort lang ang gumawa nito dahil nilabag niya ang nag-iisang alituntuning mahalaga rito. Tahimik na lumapit si Jesse at nakinig sa usapan nila. Sinabi ni Mason, "Kailangan ko lang na mapanatili mong ligtas si Jesse. Pwede ba siyang manatili rito?" Sumagot si Arthur, "Hindi pwede." Nang tanungin ni Mason kung bakit, pumasok si Jesse at siya ang sumagot dahil may cancer si Arthur. Ang ina niya ay uminom din ng parehong gamot bago ito namatay. Nasaktan si Jesse na ayaw siyang isama ni Mason. Nalaman ni Mason na may 1 taon na lang na natitira kay Arthur. Gusto man nitong tumulong, hindi na nito kaya. Sinabi ni Mason, "Paano kung pumunta ako kay Kimal?" Nang marinig iyon ni Arthur, agad niya itong tinutulan. "Hindi pwede. Isa siyang marahas na trafficker at wala ka ng MI6 para kontrolin siya." Ngunit sagot ni Mason, "Ako na ang bahala roon." Pagkatapos, hinanap ni Mason si Jesse para umalis na sila. Ngunit may narinig siyang ingay sa labas. Itinulak ni Mason si Jesse palayo at kumuha ng bakal na pamalo. Biglang binutas ng mga bala ang pinto. Natuntun na sila ng Workman. Nagharap ang 2 lalaki sa isang brutal na suntukan. Pareho silang elite operative, palitan ng suntok at sipa na tila magkapantay. Nang muntik ng madaig ng Workman si Mason, dumating si Jesse na may hawak na baril. Inagaw ito ng Workman mula sa kanya, ngunit sa sandaling iyon, nasunggaban ni Mason si Jesse at tumakbo. Tumalon sila sa kotse kasama si Arthur at mabilis na umalis. Naiwan ang Workman, nagpapaputok habang papalayo sila. Nakatanggap si Manafort ng balita ng panibagong kabiguan. Dinoble niya ang puwersa at bumuo ng isang buong team. Nagpaalam si Arthur kina Mason at Jesse. Sinabi ni Jesse kay Mason, "Sana pinatay mo na lang ang lalaking iyon." Pakiramdam niya, nagiging katulad na siya ni Mason. Ngunit sinabi ni Mason, "Hindi, wala kang pagkakatulad sa akin. Pagkatapos ng gabing ito, iwanan mo ang lahat at magsimula ka ng bagong buhay." Ayaw ni Jesse na mag-isa. Gusto niyang manatili kay Mason. Ngunit alam ni Mason na delikado ito. Ang tanging paraan para maprotektahan siya ay pigilan ng mga taong may kagagawan ng lahat ng ito. Sa kabilang panig, nadiskubre ni Roberta ang isang hindi autorisadong login sa Thea mula sa labas ng MI6. Samantala, pumasok si Mason sa isang club. Sadyang ipinakita niya ang mukha niya sa mga kamera. Binugbog niya ang mga security guard at sinabi, "Dalhin ninyo ako kay Kimal." Sinubukan muli ni Manafort na burahin ang larawan ni Mason sa sistema. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na niya magawa. Nakumpirma ni Roberta na ang hindi autorisadong login ay kay Manafort. Sa loob ng club, dinala si Mason kay Kimal. Sinabi niya, "Kailangan ko ng paraan para mailabas siya ng bansa na may bagong identidad." Tumanggi si Kimal. Hindi na siya natatakot kay Mason o sa negosyo nito. At retirado na raw si Manafort kaya hindi na rin ito banta. Ngunit sinabi ni Mason na hindi pa nawawala si Manafort. Wala na itong kadena at mas mapanganib pa kaysa dati para sa kanilang dalawa. Ipinaliwanag ni Mason na sa sandaling makita siya ng security camera sa labas na pumasok, na-activate ang lahat ng operatiba ng MI6 sa loob ng 25 milya para hulihin siya. "May 10 minuto ka, pinakamataas na," sabi ni Mason. "Ang kailangan ko lang ay mailabas mo siya at ako ang puputol sa ulo ng ahas at ililibing kasama nito ang lahat ng ating mga lihim." Muling nakiusap si Jesse kay Mason na sumama sa kanya. Naniniwala siyang papasok si Mason sa laban na alam nitong hindi na siya
babalik dahil pakiramdam niya wala na itong dahilan para mabuhay. Pinapromisa niya si Mason na hindi ito mamamatay. Ngunit hindi iyon maipangako ni Mason. Malinaw ang utos ni Roberta. Gusto niya sina Mason at Jesse na buhay. Walang dapat magpapaputok. Ngunit mauunang makarating sa club ang mga tauhan ni Manafort kaysa sa team niya. Inayos ni Kimal ang pag-alis ni Jesse papuntang Spain. May dalang 20,000 euro. Aalis ang bangka sa loob ng 30 minuto. Ngunit bago pa yun mangyari, sinalakay ng mga tauhan ni Manafort ang club. Namataan sila ni Roberta at agad na nakilalang mga tao yon ni Manafort. Nakita rin sila ni Mason. Pinabagsak ni Mason ang isa sa kanila at inagaw ang baril nito. Binasag niya ang isang baso ng alak at itinarak ang bubog sa leeg ng isa pang komando. May isang nagpaula ng bala. Nadamay ang mga sibilyan sa putukan. 2 komando ang nagawang mapatumba si Mason. Nagkagulo ang buong club. At sa gitna ng kaguluhan, sinunggaban ng isang komando si Jesse at kinaladkad palayo. Tumawag si Mason kay Arthur para humingi ng tulong. Ginamit ni Arthur ang Thea upang matunto ng lokasyon ni Jesse at sinabi ito kay Mason. Isinakay si Jesse sa isang itim na van. Mabilis na sinundan ni Mason, ngunit naunang dumating ang team ni Roberta. Kinailangan niyang makipaglaban din sa kanila. Isa-isa niya silang pinatumba hanggang makarating kay Jesse. Dinala niya si Jesse sa bangka at sinabing, "Magiging okay ka." Ngunit ayaw pa ring umalis ni Jesse nang wala siya. Gusto niyang manatili kay Mason, ngunit ito lamang ang paraan para mapanatili siyang ligtas. Sinabi ni Jesse, "Hindi ako aalis nang wala ka. Kailangan kitang iligtas." Tumingin si Mason sa kanya at sinabing, "Nailigtas mo na ako." Itinulak ni Mason si Jesse papasok sa bangka at pinaalis ito. Dumating ang workman. Muling nagharap ang 2 lalaki. Matapos ang matinding suntukan, palitan ng malulupit na suntok, sa wakas ay napatay ni Mason ang workman. Lumipat ang eksena kay Manafort. Mula sa kanyang bintana, nakita niya ang mga bangkay ng kanyang mga sundalo sa labas. Sinundan na siya ni Mason. Sinabi ni Manafort, "Ikaw ang pinakamamahal at pinakamabisang sandata ko. Pero inuna mo ang konsensya mo kaysa sa misyon." Sumagot si Mason, "Inuna ko ang pagkatao kaysa sa bulag na pagsunod." Inalok siya ni Manafort na bumalik sa kanyang koponan. Mas makapangyarihan na raw siya ngayon kaysa dati. Ngunit doon na rin tinapos ni Mason si Manafort at winakasan ang lahat. Lumipat ang eksena sa Spain. Nakaupo si Jesse, nagbabasa ng libro, habang minamasdan siya ng MI6 mula sa malayo. Tiyak na babalik si Mason upang makita siya. At tama sila. Nakatanggap si Jesse ng isang pakete na may lamang piyesa ng chess. Ngumiti siya. Alam na alam kung kanino ito galing. At doon nagtatapos ang ating kwento. Hanggang dito muna tayo mga ka-only. Maraming salamat po sa panonood at abangan ang ating mga susunod na malulupet na mga palabas. Only in the Philippines TV here at nagsasabing, ingat!